Mga master, sa episode na ito ay gusto ko pong pag-usapan muna natin ito pong guidelines na itinatag ng DBM at ng AO25 Task Force para sa PBB 2022. Alam natin na sa ngayon ay ongoing ang evaluation ng PBB Secretariat sa naging performance ng different government agencies para sa PBB 2022 eligibility, at mayroon pong isang bagay dito sa guidelines na ito mga master na kapansin-pansin na iba doon sa guidelines na nangyari noong taong 2021 na PBB. At alam ba ninyo na kung pagbabasihan itong guidelines sa PBB 2022, no, ay pwedeng hindi maging eligible ang DepEd kung hindi niya ma-approve o hindi niya mapa-improve yung kanyang performance sa PBB 2021. Narito po kung bakit ganon. Sa PBB 2022 mga master, isa po sa nagbago dito sa eligibility ng isang ahensya para makatanggap ng PBB ang kanyang mga empleyado ay ito pong at least 70 points na score and should achieve a performance rating of 4 in at least 3 criteria. Doon po sa PBB 2021 ay wala pong requirement na dapat umabot ng 4 yung at least 3 criteria. Ang sinasabi lamang po sa PBB 2021 guidelines, dapat 70 yung score, pero hindi po siya kabilang sa requirement na dapat umabot ng 4 yung rating. No, sinasabi sa PBB 2021 pwedeng mag-aim ng 4 sa tatlo, pero that was not required. No, yung requirement talaga sa PBB 2021, 70 yung total score. Dito ngayon, dapat 70 yung score at dapat mayroon pong 4 na rating sa at least tatlo doon sa 4 na criteria. Again, kapag yung unit naman po ay hindi aabot ng 4, no, yung mga units responsible sa hindi pag-abot ng 4 na score o na rating, sila po ay hindi mabibigyan ng PBB 2022 or they will be isolated mula po sa grant. So, ano po yung ibig sabihin nito? 4 po yung criteria para sa PBB scoring. Dapat po na 3 doon ay mayroong score na 4 o mayroong rating na 4. No? Maliban sa pag-abot ng 70 na points, dapat yung 3 criteria na yon nakaabot ng 4 yung score para yung isang agency ay eligible sa PBB. Ngayon, kung hindi po, kung mayroon pong 2 sa mga criteria na hindi umabot ng 4, ibig sabihin 2 lamang doon sa 4 yung nakatungtong ng 4 na score, then the agency will not be eligible. No? Kasi nga sinasabi dito, at least 3 dapat yung mayroong rating na 4 para siya ay maging eligible. Let's take for example po, itong result ng DepEd eligibility, no, ito pong scorecard sa PBB 2021, kung bakit natin sinasabi na kung patuloy na ganito yung score ng DepEd ay wala tayong PBB 2022. Kung titingnan natin itong PBB 2021 scorecard ng Department of Education, isa yung mayroong score or mayroong pong rating na 2, isa sa 3, isa 4, at isa naman 5. Umabot naman ng 70 yung total, pero kung atin pong titingnan, mayroong 2 criteria dito na below 4 ang rating. Ito ay ang performance results na 2 lamang yung score natin, at itong citizens or client satisfaction results na 3 lamang yung atin pong naging score. Bagamat 70, no, yung puntos na inabot. Kung ganito din po yung magiging score ng DepEd sa PBB 2022 na evaluation sa kaniyang performance, then hindi po tayo eligible for PBB 2022. Bakit? Umabot man ng 70 yung score, pero bigo tayo na nagkaroon ng at least 3 criteria na may score na at least 4. Kasi nga kung titingnan natin itong PBB 2021 result ng DepEd, 2 lamang yung umabot ng rating na 4. At yan ay ang results, process results at financial results. Sa PBB 2022, dapat 3 sa 4 na ito
ang mayroong rating na at least 4. Okay? Yung pang-apat, kahit 1 na lang yung kanyang score, basta yung tatlo ay nakaabot talaga ng 4. Yun ay eligible na yung isang agency. Pero kung ganitong estilo, no? 70 yung score, kahit siguro 75 pa yung score, basta mayroon pong dalawang criteria na below 4 yung kanya pong result, ay hindi pa rin eligible ang isang agency. Kaya nga namimiligro, no, ang DepEd kung hindi po nag-improve yung kanyang score. So aabangan natin, dahil panigurado po, no, na hindi lamang DepEd yung namimiligro kung ganito po yung mangyayari, no, if ever hindi po na pa-improve yung kanila pong performance sa noong taong 2022. No, bagamat may mga changes naman doon sa scoring system, no, doon sa rating system ng bawat criteria, no, pero dito is doon sa overall yung tinitingnan po natin, no. So yung requirement ngayon 70 yung total points, at least 70, tapos dapat at least tatlo doon sa mga criteria ang mayroong score na 4. Kasi nga po, kung may tatlong criteria na 4 yung score, then that would be 60 points already. Tapos yung pang-apat na criteria, pwede na 2 lamang yung kanyang score para equal to 10 points, a total of 70 pa rin. No, so maging eligible. So yun po, no, dapat talaga na tatlo doon sa apat na criteria na yon mayroong score or mayroon pong rating na 4 ang isang agency para eligible for PBB 2022. So patuloy pa rin po nating abangan yan, no, yung magiging resulta ng evaluation na ginagawa ng PBB Secretariat dito po sa performances ng iba't ibang government agencies noong taong 2022. Wala na po tayo magagawa doon kasi tapos na po, 2022 na po yun, no, na performances. Pero alam po ninyo, yung ganun pong uri ng eligibility, ganun din po yung nangyari ngayon under the 2023 na PBB guidelines. Yung bago po na PBB 2023 guidelines, may ibang pagbabago pa rin doon, pero ganun pa rin, at least 3, no, na mga criteria ang mayroong score na 4 na requirement, no. So abangan natin, no, ano po kung maging eligible ba ang DepEd, and if ever na magiging eligible man, then congrats to all of us, and if ever hindi man, titingnan pa rin po natin kung saan po nagkulang, no. Sa ngayon, ito po yung nakikita natin na medyo talaga pong dapat nag-improve yung performance ng DepEd noong last year para nang sa ganon tayo ay maging eligible sa performance-based bonus for the year 2022. Again, the same is true with other government agencies. Itong nangyaring ito, pagbabago sa sistema ng eligibility for PBB, ganun pa rin po yung nangyari sa other government agencies applying for performance-based bonus. Hindi lamang po ito intended for DepEd, ito po ay intended para sa lahat ng mga government agencies na umaasang makatanggap ng kanilang performance-based bonus.